Ano ang sabi? Ha? Dapat tayo ay laging handa. Naalala ko tuloy yung parabola ng 10 birhen. Alam niyo yung kwento na yun? Yung 10 birhen, yung 5, tanga. Ha? Huwag na nga hangal. Ang hangal, wala nang pag-asa yun eh. Tanga na lang, tanga. Ha? Mas masakit yung hangal. Pero sa Biblia, sinabi 5 hangal. At yung 5, wise, matalino. No? Ano meron yung 10 birhen? Meron silang lamp. Habang sila nag-aantay, alam nila, ito lang ang sigurado, darating. Pero anong oras? Anong araw? Dehins nila alam. No? Dehins nila alam. So, anong inuutos sa atin dito? Paano tayo inaaralan? Maging vigilante tayo, maging handa tayo sa lahat ng oras. Sapagkat nga hindi natin alam yung oras. Ngayon, sa madaling salita, yung 5 birhen, may 5 matalino, may lampara. Yung din namang tanga, meron din naman din lampara. At para ito umilaw, ano kailangan? Langis. Diba? Yun yung fuel. Langis. Sa Biblia, ang langis sa atin, no, yung meaning nito ay pananampalataya may kaakibat na gawa. Inilarawan din na sinasabi na ang mga mananampalataya ni Kristo, tayo yun, dapat ikaw ang magsilbing ilaw. Hello? Yeah. Tayong lahat yun ha, yung 5 tanga at 5 matalinong birhen. Yung nga lang, tanongin mo katabi mo, ikaw ba yung tanga o ikaw yung matalino? Oh, hindi natin alam. Pero mamaya alamin natin kung ikaw yung angat. No? Angat. Angat. Ano yung sabihin ng angat? Tanga. Yan, no? Angat na lang, angat. Baka sabihin ng mga, yung pastor nyo, kung makatanga, bawagas. Ha? Ngayon, sa madaling salita, yung langis na sinasabi upang magbigay ng ningning, ng liwanag, yun yung pananampalataya may mabuting gawa. Ano sabi sa Biblia? Kayo ay ilaw ng sanlibutan. Ang ilawan inilalagay sa mataas na dako upang maliwanagan ang lahat. Kung ikaw ay naliwanagan na, magdala ka ng ilaw sa iyong pamilya, sa iyong komunidad, at sa iyong buhay. Paano naman yung mag-iilaw? Ang iyong buhay sa pamamagitan ng mabubuting gawa na may kalakip na pananampalataya. Sabi nga ni San Pablo, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay yata. Di ba? Hindi ka naman po pwede rin naman na sumampalataya ka lang. Sinasabi ng mga peking pastor sa labas, sumampalataya ka lang. Tanggapin mo lang si Jesus na yung Panginoong tagapagligtas. Ligtas ka na. Hello? Kulang. Walang debate doon. Tama, pero kulang. Sapagkat ano sabi ni Pablo, ang pananampalatayang walang kaakibat na gawa, walang kabuluhan, ito'y patay. Maghapon ka nga nagro-rosaryo. Maghapon ka nga dito sa gawain. Nakakalimutan mo naman ang obligasyon mo sa pamilya, sa asawa, sa anak. At pag nakakita ka mga nakahandusay na nanghihingi, umiiwas ka. Hello? Anong kwentang pagiging relihiyoso mo? Ano ang sabi ng Panginoon? Ang ibig ko na pagiging relihiyoso ninyo ay habag at awa. Walang kwenta yung pagiging relihiyoso mo, pagiging manang mo. Kung hindi ka marunong gumawa ng kabutihan at magbigay ng limos. Di ba sabi nga maglimos? O, meron pa nga sinabi siya dito sa unang bahagi ng puntusan natin ito. Sabi niya, huwag kang matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng iyong ama na ibigay sa iyo ang kaharian. May kasunod yun. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at maglimos. Naalala ko na naman, yung lalaking may yaman, binata, sabi niya, Guro, how can I inherit the kingdom of God?
Paano ko po makakamit ang kaharian ng Diyos? Ha? Sabi ng Panginoon, gawin mo to, binasa lahat. Sabi ng binatang lalaki, naku, bata pa ako sinusunod at ginagawa ko na po yan. At siya'y malambing, no? Malugod na tinignan ni Jesus. Tama nga naman. Sabi niya, kulang ka pa ng isa. Umuwi ka, ipagbili mo ang iyong mga hari-harian, ipamigay sa mga dukha, at sumunod ka sa akin. Nako, namanglaw yung binata, pagkat siya'y ilarawan na napakayaman. Kaya nga, ano sabi ng Panginoon? Ano sabi sa Biblia? Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat doon walang magnanakaw ng politiko na magnanakaw ng inyong mga ari-arian, magnanakaw na tanga. Ha? Hello? Huwag kayong mag-impok sa lupa. Ano yung mga paglalarawan na yun? Yun ay bahagi ng pagkahanda habang tayo ay nag-aantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo ay gumagawa. Ano ang sabi? Mapalad ang tao, ang alipin na datna ng kanyang amo na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Anong kalooban ng Panginoon? Tayo ay gumagawa. Ano yung ginagawa natin? Ha? Ano yung mabuti? Maraming klaseng mabuti. Be specific. Exactly. Tayo ay naglilimos. Amen? Amen. Bigyan ko ulit kayo. Tingin ko, ito natalakay ko na nun. Merong tinatawag na 6 eschatological question. Sabihin nyo nga, eschatological question. Eschatological question. Malay ko ang bot. Ha? Ito yun. Yung 6 na tanong sa huling panahon, sa huling araw, ito yung magdadala sa'yo makapasok sa kaharian o maiimpyerno pa. Ito, pakinggan nyo ha. O, nakalive ba yan? Nakalive? Ay, sayang. O, makinig ha. Yung mga manonood ng video na ito, gusto nyo makapasok sa langit? Ang tagal ko nag-aral ng Biblia, 13 years finally. Nagtapos na rin ako sa aking pagdodoktor dito sa Biblia. Ito lang yung nakita kong swak na swak. Ha? Yung 6 na to, sino gusto makapasok sa langit? Ito ang sabi ng Panginoon sa Mateo. Pumasok na kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo sa kaharian, nakalaan sa inyo, bago palalangin ang langit, sapagkat ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Walang damit, dinamitan, nakakulong, may sakit, dinalaw. Ano pa yung panganin? Dayuhan, pinatuloy sa inyong tahanan. Ito ngayon yung 6 eschatological question. Pag sinabing eschatology, study of end time. Ito yung tatanong sa atin sa huling araw. At magtatanong din tayo, ay Lord, ay kailan ka namin nakitang gutaw? Pinalamaw? Kailan ka namin nakitang uhaw? Binigyan ng isang basong tubig? Kailan ka namin nakitang may sakit? Walang damit? Binigyan ng damit? Nakakulong? May sakit? Dinalaw sa ospital at kulungan? Pang-anim? Kailan ka namin nakitang dayuhan? At ikay aming pinatuloy? 6 na tanong. Sabi ng Panginoon, nung ginawa ninyo dun sa kumakalabit sa inyo, sa jeep, at nakapila ka, at nung nasa palengke ka, may kumakalabit, sa akin mo ginawa. Ano? Yun lang pala gawin mo, pasok ka sa langit. Yun lang. Pagtulong. Ulitin ko. Ano ginawa nung nakapasok sa langit? Nagpakain, nagpainom, nagbihis, nagbigay ng damit, dumalaw sa mga may karamdaman, dumalaw sa ospital, at sa mga nakakulong, at nagpatuloy ng mga dayuhan. Magtatanong din uli, ito na naman yung 6 eschatological question ng mga tanga, ng mga hangal. Ay Lord, kailan ka namin nakitang ito, uhaw, walang damit,
nakakulong, may sakit, dinalaw, at dayuhan pinatuloy. Nung tinanggihan ninyo lahat yun, sa akin yung ginawa. Magsialayas kayo mapaggawa ng masama, hindi ko kayo nakikilala. Nakuha nyo? Get nyo, get? Ngayon, suriin nyo sarili nyo. Kayo ba'y nagpapakain? Baka naman pinapakain nyo, kapwa nyo, pamilya nyo. Ang sinasabi rito, ibang tao, kapwa. Ito yung walang kakayanan. Ito yung mga pulubi na nakatira sa ilalim ng tulay, sa loob ng imburnal. Mga may sakit na hindi nyo kamag-anak. Mga pobre na walang pambayad sa ospital. Mga nakakulong ng walang hustisya na pagbintangan. At dayuhan na pinatuloy nyo. Alam nyo sa Biblia, may mga nagpatuloy na hindi nila alam, anghel pala. O, anghel. O ngayon, nanintindihan nyo na? So, babalikan natin yung gospel. At dami kong ginawang halimbawa sa inyo. Ang topic ko lang naman pagbingasin ninyo ang inyong ilawan habang nag-aabang sa ating Panginoon. Ngayon, tanungin mo sarili mo dahil ikaw nakakakilala sa sarili mo. Meron ka bang ginawa dun sa anim na yun? Sapagkat alin sa dalawa? Papasukin ka ng Panginoon dahil pasado ka sa anim na yun? O itaboy ka sa kadiliman pagdating ng araw? Kaya this is my challenge to everyone. Hello? Ito yung challenge. Habang nag-aantay tayo, ang sinasabi, dapat nag-aantay tayo ng may kagalakan at gumagawa upang ang ating ilawan ay maningas sa karamihan. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Alam naman natin ang sitwasyon sa labas. Oh, pare-parehas lang yan. Bakit pa si Mari? Gagawin ko rin yung ginagawa niya. Tanga. Gayahin mo yung mabuti, huwag mong gayahin ang masama. Huwag ka nga maging hangal. Kaya nga nagbabala sa atin, huwag tayong umayon sa takbo ng daigdig na ito. Magbago na tayo ng isip at puso. Kaya kung ano lakaran sa labas, maiba tayo. Kaya nga may katatan, ibang-iba tayo kaysa iba. Amen. Di ba? Ang mga anak ng Diyos, ibang-iba kaysa iba. Ang mga hinirang niya, hinirang tayo. Huwag na tayong sumunod. Amen. Magbago na tayo. Tayong mga bininyagan na sa tubig at apoy at katotohanan na nakarinig na mabuting balita. Baguhin na natin ang buhay natin. Pero hindi yan overnight. Bakit? Ano sabi sa awit? Little by little every day. Little by little every day. Jesus is changing me. Sa tulong ng ating Panginoon, magbabago tayo. Ngayon, tatanungin ko kayo, ha? Yung pag-ilawan ninyo, nagniningas. Kung kailan kayo tumanda, tsaka kayo nakakarinig ng mabuting balita, kamustahin nyo kaya? Nung bata kayo, nung sariwa pa, nung sariwa. Nung kaibig-ibig at kaakit-akit pa kayo. Yung mga kabataan nyo, nasan kayo? Ha? O yung iba, kaya nga tinatanong hindi ko kayo kilala Di ba? Ikaw ba, bata ka pa, nasa simbahan ka na, chore ka na ba? Amen. Amen. Pasado yun. Di ba? O ngayon ka lang, kung kailan matanda na, ako'y magpupuli ka. Kapag gawain, samantalang mo kalakasan mo, patay ang kalapit sa'yo ni Lord. Hello, pero salamat, hindi pa huli. Bakit? Hanggat buhay, pwede mo pang lagyan ng langis ang iyong ilawan upang kahit sa huling sandali ng buhay mo, mag-inning ka sa karamihan. Amen! Ang ganda ng gospel, pinapaalalahanan tayo. Ako sabi ko, Lord, mabuti na lang, di mo pinahintulot na namatay ako ng maaga. Bakit? Wala akong langis noon. Kung wala langis, wala ilaw. Tama o tama? Tama. Malamang shock ako sa bulkang mayon. Pero hindi pumayag ang Panginoon. Mahal na mahal tayo. Amen. Sabi ko nga, mas mahal mo ako kaysa sa mga kapatid ko. Bakit? Sa 5 magkakapatid na anak ni Carlos at ni Piping, ako yung pinaka iniiyakan ng nanay at tatay ko. Isipin mo maging preacher pa. Di ba? Bakit? Bunga ko ng panalangin ng aking buong pamilya
lalo na ng nanay at tatay. Kaya pala Amen. sila nasa El Shaddai, number 1 ako laging pinagtutulungan sa prayer verse. And prayer is power. Amen. Kaya nga lagi ko binabahagi sa inyo, kung hindi nyo trabahong baguhin ang anumang bagay sa mundo, ngunit may kapangyarihan kang ipanalangin ito. Kaya gusto mong babagong buhay mo? Ha? Panalangin mo, Lord, baguhin mo ako. I want to be holy. Ako yun ang prayer ko dati. Ha? Itong bibig na to, palamura to. Ha? Mana ako sa ninong enteng. Sige. Kilala nyo naman yun. Diba? Wala din man ang bunga nga. Eh ako, kwento lang. May mura akong kasama. Magulat lang, may mura. Sabi ko, Lord, ang sagwa pala pag nagmumura. Sabi ko, pwede ba itong hila na itong baguhin mo? Ano naman, imbis na masasamang salita, praise the Lord na, hindi ginawa kong preaching. Di ba? Amen. Pag maganda yung hiningi mo, bibigay ng Panginoon. Amen. Lalo na mga balo, kayong mga balo, magpanalangin ninyo ang inyong pamilya, ang asawa, mga anak, apo, na sila man ay magningas ang kanilang mga ilawan. Amen. Maging ilaw sila sa libutan. Ito na lang ang gawin ninyo. Ipanalangin ninyo ang inyong pamilya na huwag umayon sa daigdig na nagpapakasama-sama. At tayo ay nakarinig ng salita ng Diyos. Tayo magsilbing ilaw sa sanlibutan sa pamamagitan. Muli, ang langis, ang simbolo ng langis, ito ang pananampalatayang may mabuting gawa. Amen? Amen. And finally na agad. Kayo naman matatanda. Gusto niyo na yata po eh. Bitin ba, bitin? Okay. Number 1. Hindi, intro ko pa lang naman. Intro, hindi pa. Hindi pa ako nagle-lecture. Wala pang 1 and 2 and 3, di ba? Lecture, intro lang ho yun. O, ngayon, simulan na tayo ng ating pag-aaral. Number 1. Kala niyo ba nagsimula na tayo? Intro lang ho yun. Nagpapainit pa lang po ako. O, ito na tayo. O, sabi ng Panginoon, ito. O, isa-isay na natin, ha? Una, sabi dito, ha? Ipagbili ninyo yung mga ari-arian at maglimos, gumawa kayo ng mga lukbutan, pitakang di naluluma, kayamanang di nawawala na nasa Diyos. Hello? Yung ginagawa ninyo, yan yung halimbawa yan, tignan nyo. Ang daming tao sa labas, abalang-abala sa maraming bagay. Pero kayo naglalaan ng oras sa Panginoon. Tawag na puhunan. Namumuhunan kayo. Pasensya na kayo, negosyante kasi, kaya yun ang aking turn. Di ba? Puhunan. Yung ginagawa ninyo, hindi masasayang, lalo na kayong mga workers na nagbibigay ng panahon sa Panginoon, sa kanyang gawain, kayong mga bata na nagkumakanta na, ngayon pa lamang. Wala akong nakilalang choir na napariwara. Ang nanay ko po, for how many years ako may hawak ng choir ng San Joaquin Chapel, Pasig. Yung choir ng nanay ko, lahat yun naging mabuti ang kanilang kalagayan. Wala akong alam na mas isa na napariwara ang buhay. Pag ikaw naglingkod, kung yung mga walang niya sa labas, binibigyan ng pagkakataon at pinasasagana ng Panginoon. Binibless, ikaw pa kayo naglaan ng puhunan sa Panginoon. Amen? Amen. Binabanggit ko yan doon sa mga workers. Eh yung hindi workers, may puhunan ba kayo? Yan, meron, pakikinig. Puhunan yan. Bakit? Nagbibigay kayo ng panahon sa salita ng Diyos. Amen. Puhunan yan. Diba? At hindi kayo sa sarili lamang pumunta rito. Kaninang umaga pa, inanyayahan na kayo ng banal na Espiritu. Sapagkat sa panalangin ko kaninang umaga, pag-isip ko, Lord, pagpalain mo, tawagin ang lahat ng ibig mong pagpalain ngayong gawain. Dahil alam ko na nandito ako. Pagpalain niyo po yung mga matatanda, hindi niyo pa ng mahabang buhay. Yung mga malapit na, dugtungan niyo pa po, mahabang po kayo, Panginoon, na hindi nila nagawa ng kabataan. Sapagkat sila'y nagtampisaw sa kanilang kalakasan, ngayon sila'y malapit na sa dapit hapon, bigyan niyo pa po at masilahayan ang haring araw.
Amen? Amen. Eh, buhay pa kayo. May nananalangin sa inyo. Bakit? Wala akong maibibigay kung di panalangin. Mag-impok kayo ng kayamanan. Ano ang sabi dito? Ha? Maghintay kayong bihis at handang maglingkod na may nakasinding mga ilaw. Maging tulad kayo ng mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon. Pauwi siya mula sa kasalan at agad nilang mabubuksan ang pinto pagdating niya. At pagkatok, mapalad daw tayo datnan ng ating Panginoon. Nag-isip at nag-aantay sa Kanya. At may hawak na ilawan. Maningas. Tayo yung dapat 5 bilhin. Matalino. Matalino. Kailangan lagi tayo may apoy, may liwanag. Lagi tayong puno ng langis. At ano yung langis na yun? Saan tayo tinatakalan ng langis? Saan tayo nire-refill? Dito sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Sapagkat pag hindi ka nagsimba at hindi ka nakinig sa kanyang salita sa oras ng gawain, nauubos yung langis natin. Amen? Eh para hindi maubos, ay kailangan ma-refill dito. Itong ginagawa natin, sinasalinan kayo ng langis upang patuloy na mag-alab ang iyong pananampalataya. At sa gayon, pag nag-alab ang iyong pananampalataya, lalakitan ng mabuting gawa sa kapwa. Amen. Amen? Ano pa? Dibayin natin itong gospel. Ang ganda nitong gospel na to. Sabi, mapalad daw kung tayo abutan. Meron po ako isang kaibigan, sabi niya, Brother June, yung binabasa mo, 2,000 years ago, nasulat na yan. Eh hanggang ngayon, wala pa Panginoon. Yan? Totoo naman. Pero may isang sigurado, lahat tayo mamamatay. Pero magandang mamatay ka na nasa grasya ng Panginoon. Kaysa naman yun na disgrasya ka, katulad ni Lacson. Ay, hindi alam ng matatanda. Panahon niyo yun. Kay Charito Solis, saka si... Oo, namin naaalala. Huwag na natin pag-usapan mo. Nakakatakot yung mamatay ka na ikaw ay wala sa presensya ng Panginoon at gumagawa ka ng kasalanan. Namatay ka sa kagitna ng gumagawa ng masama. Di ba? Kaya ako, sabi ko, yung mga namatay na worker, katulad ni Sister Edna Agdan, namatay yun, nagsiserve. Si Rex America, araw-araw, sunod-sunod yung kanyang talk. Tapos yung araw na yun, kaya siya aalis, barado na pala yung 4 na tubo ng ugat niya sa puso. Bumagsak sa elevator, papunta siyang hayo. Maghahayag ng salita ng Diyos. Sa gitna ng kanyang misyon, sa gitna ng kanyang pagganap sa kalooban ng Panginoon. Yun yung oras ng kamatayan niya, hindi niya pa alam eh. E di swerte. Ano sabi sa Biblia? Mapalad ang datnan ng Panginoon na nasa akto na siya'y naggagawa ng kabutihan. Amen. Kaya kayo, araw-araw, ha? Lagi kayong smile. Kayo matatanda. Bakit? Para pag namatay kayo, nakangiti kayo. Kidding aside, ang ibig mo sabihin, araw-araw, gumawa tayo ng mabuti. Para abutan man tayo, hindi natin alam. Abutan man tayo, pasado tayo. Amen? Amen. Oo, di ba? Isa lang naman tatanungin sa atin ng Panginoon eh, pagdating ng oras eh. Naalala niyo yung parabola ng puno ng igos? Nang nagutom ang Panginoong Kristo, pumunta doon sa puno ng igos, naghanap ng bunga, nang walang makitang bunga, sinumpa, kinabukasan, yatap. Sino yung puno ng igos? Ikaw, ako. Pag wala kang bunga, sabi doon sa isa, no, sa Matthew o sa Mark, may may-ari ng malaking ubasan, no? Meron siya nakita isang puno ron, sabi niya, oh, patayin mo na to. Walang bunga. Nakakasikip. Tapos yung ugat niyan, nang-aagaw ng sustansya ng lupa, naaagaw niya yung sustansya na dapat doon sa puno na may bunga. Naku, nakiusap, Sister Joy, sabi niya, Lord, ubasan ko pinagkatiwala sa akin to. Bayaan niyo muna, nabungkalin ko at lagyan ko ng tae.
Di ba yung tayo pataba? Diba? Nagugulat yung sa mga term ko no? Kasi kailangan gawin ko yun baka tulugan niyo ako Hirap pag matatanda ka, usap ka na, kailangan energetic at tutulugan ka dito mga nasa harapan ko At kailangan malapit, ganyan, nakakapansin kayo ng laway ko, parang buhay kayo. Pag malumayo ako, wala na, tulog, binibigitan na nga ako dito balik tayo. Ano sabi ng Panginoon? Patayin mo na yan. Nakakasigip lang dito sa ubasan yan. Sabi ngayon ng tagapamahala ng ubasan, Sister Joy, huwag muna niyo patayin itong mga attender ko sa manggahan. Hayaan niyo muna kung bungkalin ko paligid, lagyan ko ng pataba, abono, maigi, kung mamunga ngayon, salamat. Kung hindi, tuluyan na ninyo next year. Sabi mo sa katabi mo, mamunga. Mamunga ka. Tutuluyan ka next year. Kailangan mamunga ka. Huwag naman yung hinog sa pilit. Nakuha nyo? Amen. Hinahanapan tayo ng Panginoon ng bunga. Amen. Kaya nga, mga kapatid, habang nag-aantay tayo, una, dapat nag-aantay tayo na nagtatrabaho upang datnaman tayo ng Panginoon, tayo ay nasa akto mapalad. Ang sabi ng Panginoon, ang datnan ng ang alipin ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pangalawa, pagningasin natin ang ating ilawan, na kanina ko pa sinasabi, binabalik-balikan. Paano magdiningas ang ilawan mo? Pananampalataya, palalimin mo, palawakin mo, may kaakibat na mabuting gawa. Amen? Amen. Yun. Wala na ibang paliwanag to. And finally, yun, totoo na to, finally na to. Habang tayo ay nag-aantay, asan yung kodigo ko? Dalawa kasi po Habang tayo nag-aantay, sabi ng Panginoon, ito, Christians must labor with waiting heart. Nagtsaga. Tayong mga Kristiyanong Katoliko, habang nag-aantay tayo, dapat meron tayong kagalakan. Meron tayong kasiyahan. At ang tinatanaw natin, na ang ginagawa nating kabutihan, patungong langit. Kaya naman tayo nakikinig dito. Bakit tayo naririto sa gawain na ito? Bakit? Sapagkat ang gusto natin makapasok sa langit at ito yung way. Ba't kung ayaw mo, magmadyok ka na lang sa labas. Magtong-it ka na lang. Kung ayaw, makipagpambuno ka doon sa 4 kantos na nakita ko doon sa kanto. Amen? Amen. Kaya nga, ano yung mabuting gawa? Hindi lang yung pagtulong sa kapwa, kundi kasabihan mong makinig lagi ng mabuting balita. Amen. Amen? Amen. Kaya huwag kayong mawawala tuwing araw na ng Huwebes, Sabado sa Ambel, at araw-araw sa DWXI. Pakinggan niyo sa umaga yung mga playback ni Brother Mike. Marami kang kapupulutan. Ako, pinasasabi, sa totoo lang, lagi ako nasasabi pakinggan. Kasi maraming playback si Brother Mike na wala pa ako, 13 years lang ako, 14 years pa lang ako dito sa gawain. 14. Binata pa yung anak ko. Binata ko. Going back. Sa madaling salita, kung tayo man sa ating kalagayan, inabot ng kamatayan, at least ang puso natin may kasabikan sa pagdating ng ating Panginoon at tayo gumagawa ng mabuti, di ba? Amen. Matutulog tayo, yung pagkamatay, katawan lang yun. Pero yung kaluluwa natin, matutulog lang yun. Pag natulog, di ba, sinasabi, sleep well, rest in peace, di ba? Matutulog lang yan. Okay? Pero itong katawan, mabubulok yan, babalik yan sa lupa. Okay? At habang tayo nag-aantay, may kapanatagan at totoong rest in peace ang kaluluwa natin sapagkat nang nabubuhay tayo, pinagningas natin ang ating mga ilawan. Amen. Ngayon, challenge ko tayo bago tayo magtapos. Halimbawa, narito ang Panginoon. Halimbawa, narito na ang Panginoon. Ha?
Ano yung gusto mong marinig? Sa kanya? Ha? Di ba may ginawa kayo? Matakot ka, wala kang ginawa. Pinainom mo ba ako? Pinakain mo ba ako? Ako'y humutubad sa labas. Binisa mo ako. Nung ako'y nakakulong. Dinalaw niyo ako. Nung ako'y may sakit, pinuntahan niyo ba ako upang palakasin ang aking espiritu? Dinamayan. At nung ako'y dayuhan, pinatuloy niyo ba ako? Yun. Halimbawa, narito Panginoon. Ay, nagawa niyo ba yung anin na yan? Baka ikaw naman yung magtatanong, ay, kailan ka namin nakita? Ito, ubod ko ba? Dayuhan, nakakulong, huwag nawang mangyari. Ang ebanghelyo natin ngayon, isang Lucas, nagpapaalala sa atin na tayong maghanda. At ang buhay natin ay paghahanda sa isang tiyak na tayong lahat haharap sa Panginoon sa kanyang pagkaroon. Amen. 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 Kaya ginagawa niyo, lalo na kayong mga workers, ako tingin ko, makatarungan ng Diyos. Sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat. Kaya kita yung prayer ko kanina, hindi naman nababago yun eh. Pasinin nyo, i-record nyo yung panalangin ko. Every time natatayo ko, yun din ang prayer ko. Hindi ko binabago yun. Yun na yung general, salamat sa pagtawag mo sa amin, hindi man kami karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit iyong minarapat at ibinalik mo pa sa parada ng tagumpay. Kalagi, pagtatagumpayin tayo ng ating Panginoon. At sa aking pagtatapos, ibig ko pong magpasalamat sa inyo. Hindi ko alam kung nakapagpasalamat na ako sa inyo noon, ano? Pero ngayon, totoong pasasalamat ang gusto kong ibigay sa inyo ngayon. At tanggapin nyo ang aking paus-pusong kagalakan, kaligayahan na gusto kong ibahagi sa inyo. July 25, ako po ay gumraduate na. July 25. Sabi nyo, saan? Saan? Ito ba tanda ko, 58 anyos. Nag-aaral pa at nakatapos noong July 25. Nagtapos po ako ng Doctor of Philosophy in Theology. So, meron na tayong doktor na sa theology na preacher. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo. Di ba meron kayong second collection? Di ba? Ano yung ibig sabihin ng second collection? Meron kayong pinag-aaral na 3 sa College of Divine Wisdom. Bahagi ng ibinibigay ninyo na amutan kami ni Dr. Percy. Dahil nitong bago kami mag-graduate, yung huling 3 buwan namin, talagang paduguan. Hindi kami makakagraduate kung hindi namin babayaran ang lahat ng utang namin sa paaralan. May isang taon kami na 2023, isang buong taon, hindi kami bayad. Kaya umabot ang lahat-lahat, ako binayaran ko lahat, gastos ko 110,000. Si Virgie, umabot siya ng 94 or 97,000. So talagang, kasi mahirap pala yung nag-aral ka ng Doctor of Philosophy, doctorate, no? Sa doctorate talaga, mabigat. Hindi siya ordinary yung katulad ng undergrad na pag nagpatapos kayo ng kolehiyo, madali yun. Pero yung nag-masteral at nag-doctorate, madugo yun. So, salamat sa Diyos at maraming salamat po sa again, nabahaginan kami. Medyo nakagaan ng konti sa aming gastusin. Hindi ko na sasabihin yung amount, no? Salamat po sa inyong lahat. No? Huwag kayong magsasawa sa magbigay pa rin kayo doon sa second collection sapagkat meron pa rin kayong pinag-aaral na 3 sa College of Divine Wisdom. Okay? So sa inyong lahat, isang taos-puso mo kayo. Pasasalamat. No? Mula sa aking puso at nawa patuloy tayo gumawa ng mabuti sapagkat sa sabi ng Panginoon, magbigay lang kayo ng isang basong tubig sa kanyang lingkod, sa kanyang mong ginawa at siya ang babalik sa inyo at gaganti.
higit sa sapat. Amen. Siksik, Liglig liglig at at tumaapaw. tumaapaw. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. So, bago tayo magtapos, manalangin tayo mga kapatid. May natutunan? Amen. Marami natutunan? Amen. O ngayon, sino na ngayon yung may langis? Sino yung may langis? Taas ang kamay? Lahat tayo may langis na. So, pagningasin natin, paano magniningas ang langis natin? Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Okay? Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Takilang Diyos, banal at makapangyarihan. Pinupulit, sinasamba ka namin. Maraming salamat sa iyong banal na salita. Naway patuloy niyo po kaming bigyan ng langis. At ang langis na ito ay mapagningas nawa ang aming pananampalataya. Tulungan niyo rin po kaming gumawa ng mabuti sa aming kapwa. Mabuti sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti. Kaya naman, samahan niyo po kami habang kami naglalakbay sa daigdig na ito. Kayo po ang mag-supply sa amin ng aming mga pangangailangan. Ito po ang aming dalangin. Gamitin niyo po kaming instrumento na pagtulong sa aming kapwa. Minsan lang kami daraan sa daigdig na ito. Gamitin niyo po kami sa iyong misyon. Maraming salamat. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Kasama mo at ng banal na Espiritu naghahari ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo at rin. pagpalain kayong lahat, maging ang inyong mga prayer requests sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. And let's give thanks with the prayer.